Magandang umaga mga kuano. So eto, gagawa tayo ng vlog about sa ating Pangulo. So hindi sana ako gagawa ng ganito, ayaw ko sana ng political. Pero kasi nung naglagay ako ng doon sa Facebook ko, naglagay ako ng PBBM loyalist ako o Marcos loyalist, ay marami nang naninira sa akin, no? Wala, di naman tayo di natin sila pinapatulan, no? Sa mga BBM supporter dyan, kapag nag-post kayo, wag nyo lang silang patulan kasi kapwa natin sila Pilipino, no? Tayo ay mga Pilipino, no? Kapwa natin sila lahat Pilipino. So kung anong nakikita natin sa social media, sa mga news, social media lang yan, no? Wag natin i-personal kasi ito yung tinatawag na freedom of expression, no? Kumbaga. So kaya ako naglagay ng ganun sa Facebook kasi talagang loyalist ako ng Marcos. Kahit di ako sinasabi na bayaran ako, no? Hindi ako bayaran, no? May sarili akong pera din, no? Hindi ako nagpapabayad dyan sa mga politiko. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, na ngayon ko lang nakita o naramdaman na yung mga kurakot ay nakukulong din pala. Kung titingnan mo yung ilang administrasyon, ay si Marcos lang ang nakagawa ng pagkaso para makulong, para mahabol yung mga magnanakaw. So haba ng buhay, simula nung 20s ako, mga ninuno ko, mga parents ko, mga lolo ko, mga pinsan ko, tiyahin ko, no? Lagi nilang pinag-uusapan yan kung paano mahihinto ang corruption. Wala naman sila magagawa dahil wala namang media noon, no? So lahat ng media iba, no, nung mga nababayaran, pasensya na kayo, ay mali na magpagamit kayo sa mga taong magpapakalat ng fake news. So doon tayo sa tama. Hindi ko naman inaano ang mga Duterte kasi hindi naman siguro lahat may nagawa silang mali. Ang sa akin lang, sumunod tayo sa batas. So itong Pangulo natin, talagang mayroon siyang proseso para tayo ay maitama. Ito yung time na maitama natin yung mali. So kung sino man yung may kasalanan, ay talagang mananagot sa batas. So dito natin mararamdaman yung paano gumugulong yung batas. So umiiral yung batas. Dati pag nakakita ko ng pulis, natatakot ako kasi baka bigla na lang nila akong bigyan ng kasalanan, no? Pero ngayon hindi na, kasi alam ko mayroon na tayong batas na pwedeng magpapatunay sa iyo na ikaw ay walang kasalanan, may kasalanan. So yun lang naman yung gusto ko, no? Sa mga nag-react dyan, sa mga nire-repost ko, yun lang naman yung nakikita ko na para sa akin, no? Para sa aking opinion ay maaaring tama, pero mayroon ding mali. Pero sa nakikita ko, si PBBM ay ginawa niya ang lahat para maiwas to ang dapat. Ako noon, hindi ako nakatanggap ng ayuda simula nung bata pa ako, hindi pa ako nakakain ng pera ng ayuda. Pero nung si PBBM na, nagulat ako, andun yung pangalan ko sa bibigyan ng ayuda.
Kasi doon pala nila tinitingnan sa national ID kung sino yung mga Pilipino nandito sa Pilipinas, no. So yung dapat nilang tulungan. So hindi naman marami ditong nakakatanggap na, no. So yun din ang sabi nila na nakakatanggap sila ng ayuda. Nagulat din sila na andun yung pangalan nila. So siguro tumitingin na sa list yung LGU, mga botante, no? Siguro karoon na nga siguro, pero wala akong idea doon. Pero ako nagulat ako na nagkaroon ako ng idea. So hindi pa ako nagpo-post noon ng mga ano sa kay BBM. Pero si President Bongbong Marcos ay doon ako nagulat sa kanya na ginawa niya ng paraan para matigil ang corruption dito sa Pilipinas. Siguro ito na rin kasi pag walang corruption kasi mabilis umangat yung bansa. Marami tayong magagawa. Maraming Pilipinong hindi magugutom. Maraming Pilipinong magkakaroon ng angat sa buhay. Kasi sa Asia, tayo yung pinakamalaking mag-tax itong Pilipinas. Sa buong Asia na to. Kasi yung kahit yung kinakain natin, may tax yan, no? So, hindi naman masama yun dahil para naman sa bansa yun. Ang masama dun ay yung mga nagnanakaw. Kasi naiipon yun, tapos ginagawang project, tapos ninanakaw lang pala. So, siguro, si President Bongbong Marcos din, naisip niya rin yun na maraming matitinong mga Pilipino na dapat niyang i-save. Tingnan mo yung nangyari sa Cagayan. Ang daming namatay dun dahil sa flood control, no? So sa Maynila lagi yung bumabaha. Nandun ako, pag pumapasok ako nun, pumapasok ako sa hotel, yung nilalakad ko dun sa may tagig pagka umuulan, ako hanggang tuhod, no? So walang sasakyan na makapasok dahil mamamatay dun sa gitna. So kailangan mo maglakad para mapunta ka dun sa highway. So kailangan mo makapasok. So ginawa ko nun, bumili ako ng motor. Hindi pa rin maubra kasi hindi mo malalaman kung butas pala yung dadaanan mo, no? Dahil dyan sa flood control na yan. So ngayon sumaya ako dahil merong presidenteng kaya palang magbuwag ng mga sindikato sa gobyerno. So hindi ko naman inaangat na si Bongbong Marcos ay siya na yung pinakamagaling na tao. Napahanga lang ako na mayroon palang taong kayang magbuwag dun sa mga sindikato sa gobyerno. Marami yan, mula sa LGU papunta sa mayor, congressman, papunta sa senador, no? Marami yan talaga sila. Pero napabilib talaga ako dun sa ginawa niya. So ako sino lang naman ako? Ako lang naman yung vlogger na hindi umangat, no? Pero may pera ako. Wala akong hinihingian. So kung may magbigay man sa akin, siguro dahil nasa treasure hunting yung vlog ko, ay tulong nila yun at natulungan ko din sila. Pero at least nagtutulungan yung bawat Pilipino. No, hindi ko sinasabi na ikaw ay DDS, ikaw ay BBM, ikaw ay Aquino, no, na dapat tayo mag-away-away. Tigilan natin yung pag-away-away. Kung ano nasa social media, igalang natin yung bawat isa't isa. Kasi no, social media lang naman yun, walang personal. Huwag tayo personal. Kaya hindi ako nagko-comment, hindi
hindi rin ako na sumasagot dun sa comment, no? Kasi hindi kailangan. Kailangan natin maging open-minded. Kailangan natin maging ah, kumbaga matyaga sa buhay para mabuhay mo. Hayaan natin ang gobyerno na gawin nila yung tama. Kasi may batas naman nagro-roll naman yung batas So, kung sino man yung mga nakakasuhan o nakukulong, pasensya dahil may nagawa kang mali. So, may batas tayo. So, si President Bongbong Marcos ay dumadaan din sa proseso. Kung siyang tatamaan sa ginawa niyang pagbubulgar dyan sa flood control, ay handa naman siyang humarap. Kung kailangan makulong siya, may kasalanan siya, handa rin siyang makulong. Para matigil na itong kababuyan dito sa ating gobyerno. So doon ako napahanga. Kahit anak niya, kahit sino man yan, kapatid niya siya, o kaibigan, o yung kamag-anak, o yung kanyang mga kasama sa pagtakbo noon, ay ipapakulong niya kapag nagkaroon ng kasalanan. So, hindi lang naman yung mga DDS Maraming mga makukulong din na kakampi niya. Kasi nagkaroon ng kasalanan So, siguro kailangan nating baguhin yung pananaw sa buhay. Kung paano natin mapano yung buhay natin. Napaangat ng tayo lang. No? Marami pa namang pwedeng gawin dyan na mas maganda sa buhay natin. Pero sa mga DDS, no, sulit supported ng Duterte, no, okay lang naman yun. No? Sumuporta sa inyong kung saan kayo. Wala namang problema dun. As long na hindi kayo nakakasakit ng iba, hindi kayo naninira ng iba. Social media ay isang social media lang. Huwag niyo yung personalin yung social media kasi marami nakukulong diyan. Maraming kumbaga nakakasuhan. Dahil mali yung isang pindot mo lang, di mo mabubura yun. Marami ka agad yun. Dadami yun. So, mag-ingat sa pag-upload. Kasi, di natin alam, may pamilya rin tayo, di ba? May anak tayo. Kawawa naman sila pag naiwan sila at nakakulong ka. So, sa mga nagbibigay ng fake news dyan, tigilan nyo na yan. Sa mga nag-i-info ng mga tamang news, patuloy nyo yan kasi kailangan ng taong bayan na makita nila ang mga nangyayari. Sa ginagawa ni President Marcos, Bongbong Marcos, sa mga update niya, abangan nyo yun kasi ina-update niya tayo yung mga Pilipino. So, kailangan natin yan malaman. So, sa pamilya niya, away-away, no comment ako dyan kasi sila yun pamilya nila yun. Yung titingnan natin yung ating bansa, ang ating pamumuhay sa individual na Pilipino. Huwag niyo yung seryosohin yung mga sinasabi ng iba, social media hanggang dyan lang. Huwag natin yung dibdibin. Sa mga naman, sa mga loyalist ni PBBM, wag nyo namang saktan yung mga DDS kasi sino ba namang kahit langgam na baka mga agat yun So pag bibigyan mo sila ng makakasakit sa kanila, so baka mamaya yung balik niya personal na, pangit yun. So, pag nag-post kayo, kahit sino, pwede mag-comment, kahit
ano pa man i-comment ninyo, wag lang nakakasakit, okay lang yun, wala namang problema yun. Sa mga naman nagbibigay ng information, good job. Para sa akin, sino ba naman ako, no? Wala naman akong puwang dito sa mundo. So, pero suportahan natin dahil siya ang nanalo ngayong taon. So, suportahan natin hanggang matapos yung termino ni PBBM kasi siya naging presidente. So, suportahan natin yun. Hayaan natin siyang gawin ang trabaho niya. So, kung sinong manalo sa sunod ng mga panahon, so susuportahan din natin yun. Kasi naging presidente natin siya. No? So, yun lang mga kakuha, no? Huwag nyo sabihin na ako ay hindi patas, no? Kung patas na tao, siguro kung kayo din naman kung DDS kayo, ganun din sila nyo sasabihin sa iba. Pares-pares naman tayo mga Pilipino, pare, no? Lahat naman tayo Pilipino. Politics lang yan. Tawag nila is game of politics, no? So sa ngayon wala namang eleksyon. Yung mga nakakasuhan, tanggapin natin yun kasi kasuhan sila no? Sa mga makukulong, sa mga kasuhan ay pasensya kasi mga kasuhan kayo, ay nagawa kayong mali. Sa mga nakagawa naman ng tama, ayos yun, no? Good job. Sa atin naman na mga normal na Pilipino, pilitin ninyong mabuhay na hindi umasa sa gobyerno. Pilitin nyo rin na makatulong, mas lalong makatulong sa gobyerno. Huwag kayong manira dahil trabaho nila yan. So kung undecided kayo, huwag lang kayo gumawa ng mali. Kasi may batas tayo, may mga kapulisan tayo. Talagang huhulihin nila kayo. So, yun lang yung akin sa kalooban ko. Sana at yan sa mga subscriber ko, patas-patas na naman tayo. Kung ano yung sa akin yun. Kung ano yung sa inyo yun. Huwag natin lagyan ng gap yung sarili natin, no? Paras naman tayo Pilipino. Huwag natin sabihin na ako ay DDS, kayo ay BBM, kayo ay DDS, ako ay BBM. Magkaaway na tayo dahil magkakaibang grupo. No, mali yun. Parehas tayong Pilipino, gawin natin ang dapat sa Pilipinas. Kung sinong namumuno, suportahan natin kasi siya yung nilagay dyan. No. So hanggang matapos ang termino niya, tapusin natin yung termino niya. Galangin natin ng bawat isa, galangin natin siya. So sa mga nabahaan, mga kalamidad dyan, no, hindi naman siguro nagkulang yung gobyerno sa ngayon, no. Lahat naman may paraan, lahat din naman may pag-uunawa. So, malapit ng Pasko mga kakuha, so pairalin natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Yun lang mga kakuha at maraming salamat. Ayos.